Kita nyo ba yung screen winners? Pa-comment nga ako. Ganda loko-loko na. Ayusin ko lang saglit ha. Hindi ko makita yung mga comments. Saglit lang. Pa-comment nga ako winners. Pasuyo lang kung nakikita nyo yung screen ko. Yes bro, kita. Okay, sige. Salamat. Si-set up ko lang tong ano ko kasi hindi siya na ano. Hindi ko kayo kita lahat eh. So, yun. So, bago yun, magpapakilala nga muna pala ako. Ako nga pala si Mark Reyes, isa akong OFW dito sa South Korea. Isang official leader dito sa Team Genuine, naka First Star Diamond at top earner. Siyempre, ang hinahandle kong team ngayon ay yung Magnetic Eagles. So, magandang gabi sa ating lahat. So, bago tayo mag-proceed sa ating topic, i-ano ko lang yung mga yung mga award din natin ngayong month of month of October. So, sisimulan natin dito sa top earner. So, congratulate natin yung mga nakapasok sa ating top earner nung last month. Ba't nagkaganito? So, congratulations kay Coach Alfonso, si Mark Reyes, siyempre ako yun. Si Coach Angeli, si Ideli, si Coach Maria, si Bridget, si Michael, itong isang member ko, si Bro Errol, si Coach Jemery, tsaka si Gisea. So, proceed tayo sa kasunod. Sa top sponsor naman tayo. Congratulations ulit kay Coach Jemery, kay Coach RG at saka kay Coach Angeli. Siyempre kay Coach Junjun, kay Bro Zenith, kay Coach J, tsaka sa akin. Tapos yung kasunod naman is yung top sales natin, yung mga malalakas bumenta. Congratulations ulit kay Coach Dan at saka kay Ma'am Merla, then kay Ma'am Niljit, tsaka kay Coach Dennis, kay Mark Bire, kay Angelica, kay Coach Lubin, kay Bro Errol, kay Coach J ulit, kay Coach RJ, tsaka kay Coach Angeli, kay Sis Aisa, kay Bro Billy Joe Abes, kay sa top 11 kay Era, tsaka Era. At saka kay Coach Gemini. Then sa top 12 si GC Magante tsaka kay Bro Samuel. So ngayon, hindi ko maayos itong ko. So, yan. At least naayos ko na. Okay na. So, yun. So, bago tayo pumunta sa ating ating topic ngayon is
Mag-share lang din ako kung ano yung naging background ko bago ako naging part ng Team Genuine at kung paano ako naging part ng Team Genuine at the same time kung paano ko nakuha itong mga goals sa Team Genuine. So, again, ulitin ko ulit, ako nga pala si Mark Reyes, isa akong official leader ng Team Genuine, First Star Diamond, top earner, nakakapasok din ako sa top preparer. At the same time, may team na rin akong hinahandle which is ito yung Team Magnetic Eagles. So, pero nung una, hindi ako ganito nagsimula. After ko kasi makapagtapos ng vocational course, lumuwas na agad ako sa Maynila. Kaya ito yung unang napasukan ko sa Maynila. Charan! Naging dishwasher ako nung una. Which is sa ano ng tito ko to, sa sariling karinderya niya mismo. So yun. Una, naging dishwasher ako din. Tapos yung sumunod, na-promote ako, nag-level up ako dyan. From dishwasher, na-promote ako, tagabigay ng sabaw. Doon din. Promote lang ng ilang dangkan. Kaya naging din ako, naging tagabigay ng sabaw. So at least na-promote, di na tagahugas, di ba? Kaya yun. Tapos nung unti-unting humina at nagsara yung restaurant ng queuing ko, so napunta ako, nakapag-apply ako kasi dito marami na akong naging experience dito. Nagluluto na din ako dito dati kaya nag-apply ako bilang cook sa ibang restaurant. Kaya ito yung susunod na napuntahan ko is napunta ako sa isang restaurant sa Makati. So napunta ako sa Lukban. So specialty ng mga to. Diyan sa Lukban, Quezon, sa Lucena yata yung nito. Dito yung sumunod na destinasyon ko. So yun. Tapos di rin ako nagtagal dito kasi sa mga panahon na to, nag-resign ako kasi yung boss ko hindi kami nagkasundo dahil sa pasahod niya. Kaya end up nag-resign ako, which is napunta na naman ako sa ibang sa ibang restaurant. Ito yung fine dining restaurant yung napuntan ko. At ang sumunod nga is naging ako dito, naging all around ako dito, yung kusinero, at the same time dispatcher, naging dishwasher din ako dito, at the same time naging din ako dito, naging food prep, at the same time nag-grill man din ako dito. Pero ang kasamang palad, na-inove contract ako dito, hindi na pwedeng ma-renew kasi halos lahat ng empleyado noon nakasama ko dito ay force regular na. Kaya gustuin man na isalba ako ng supervisor ko dati, hindi niya na magawa kasi nga halos lahat regular na yung nag-ooperate sa kada restaurant. So yun. Pagkatapos ng in-love contract ko, nag-apply ulit ako. Ang sumunod na destinasyon ko, naging pump boy ako. Naging ako ng gasoline boy. So dito naman, sobrang nahirapan din ako dito kasi kaya ako inayawan to. Kung 12 oras yung trabaho ko dito is anong tawag dito? Ang liit ng sahod. Kulang na kulang. So yun. Tapos, pagkatapos ko dito kasi nag-resign din ako, naghanap ulit ako ng trabaho kasi nung panahon na to, buntis na yung asawa ko eh. Pagkatapos ng kontrata ko dito, buntis na yung asawa ko kaya hindi pwedeng mawala ng trabaho. Kaya ang sumunod na destinasyon ko, nakapaghanap ako ulit ng trabaho pero janitor naman ngayon yung napasukan ko. Ito, restaurant naman to. Kaya yun, hindi rin ako nagtagal dito kasi pagka-restaurant talaga, napakahirap ng resto bar kasi to. Kaya ang nangyari nun dito, 4 PM yung pasok ko at saka 2:00 na yung madaling araw yung naging trabaho ko dyan sa may Kamuning, malapit sa may circle. Papunta dyan. Ang daming rugby boys sa dinadaanan ko kaya nakakatakot. At the same time, hindi ko kinaya kaya nag-resign din ako. Kaya yun, kagaya nung dati, nag-apply ulit ako. Kaya mula nun, ang napasukan ko naman is yan, factory ng mga kandila dyan sa sa Malabon. Napunta na naman ako dyan sa Malabon. Ngayon, sobrang takot ko din dito kasi nga yung tubig na yung ginagawa naming kandila, sobrang init. Nilalagay namin sa sa balde.
Tapos ibubuhos namin sa may ano, anong tawag dito? Ibubuhos namin sa may ulmaan para maging kandila siya. So natakot din ako dito, hindi rin ako nagtagal kaya nag-resign din ako kinalaunan. Kaya yun, halos walang tumagal na trabaho sa akin. Kaya ang nangyari, wala na akong mahanap na trabaho pagkatapos nun. Kaya umistede na lang ako. Ang masakit niyan, buntis pa yung asawa ko nun. Kaya ang nangyari, tumulong na lang ako sa tiyuhin ko. Naging ano ako doon, naging kargador ako ng bigas tapos taga ano ulit ako ng bigas. Taga-takal kung ilang kilo yung bibili niyan. Ako yung gumagawa niyan lahat. So ngayon, sa hirap nga ng buhay tapos nabuntis na yung asawa ko noon, eh galit naman yung side ng isa kaya kailangan pakasalan mo. Kaya walang nangyari. Ang nangyari, wala akong trabaho tapos pilit nilang pinakasal. Parang walang direksyon yung buhay ko noon eh. Kaya eto, kahit walang trabaho, walang pera, yan. Diyan napunta. Ni piso, walang gastos. Wala man lang naiambag, pero nagpakasal. Kaya nga, sobrang hirap. Kaya kayo, kung mga binata pa kayo, huwag niyong anuin to kasi napakahirap. Magpapakasal ka ng wala sa oras. So, yun. Ni piso, wala akong ginastos dyan kasi walang trabaho, anong gagastusin? Kulang na lang sila gumastos eh. So, yun. Kaya dito, nag-ano na ako talaga mag-abroad dati. Nagpasya na ako mag-abroad kasi nga ang sobrang hirap ng naranasan ko, ang dami kong pinagdaanan. Ang masakit nito dati, may anak na ako dati dito kaya alam mo yung ano ka nasa makikita mo yung anak mo walang pambili ng gatas kasi wala naman akong trabaho noon. Kaya humihiram talaga ako sa kaibigan ko. Pagka umiiyak yung anak ko walang pambili ng gatas, sa kanya ako humihiram para lang may mapaano ako sa anak ko na gatas. Kaya yun, ang ano nun, nag-apply talaga ako mag-abroad. Ito yung pinursige ko talaga kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Kaya yun, nag-apply ako sa Korea sa kabutihang palad naman, yun, pinagpala ng Panginoon, yun. Long story short, nakapag-abroad ako. Tapos ngayon, dito na, nakaano na ako. Nandito na ako sa Korea nun. Pero nung pagdating ko naman dito sa Korea, siyempre yung mindset natin dati, biglang walang pera tapos nagkaroon ng madaming pera. Yung mindset mo dati, para ka namang biglang yung mindset ko dati, parang 1D billionaire ako dati kasi nga walang nag-guide sa akin kaya waldas din ako ng pera dati. Kaya ang ginawa ko nung nagkaroon ako ng malaking sahod, nagkaroon ako ng pera, parang nagmayabang ako, sige, maghanap kayo ng diyan, negosyo. Kung bahala, ganun ako. Kaya yun, napagpasyan ko mag-franchise. Excuse lang. Nangyari, nag-franchise ako. Kahit wala akong ka-idea sa business, yan, nag-franchise kami sa food court talaga yan. Halos ang laki din ng ginastos ko dito, pero hindi ko ininda kasi nga, yung wala kang tamang pundasyon. Kumbaga, gusto mo lang talaga magnegosyo, pero wala ka nang pakialam sa gagastusin mo, malugi man o mag-boom. Ganun yung mindset ko dati. Kasi ang gusto ko magnegosyo ng magnegosyo pero wala akong idea kung anong negosyo. So yun. Pero ang nangyari kasi noon dito, wala kaming kulang pa din yung kita talaga. Tsaka walang experience. Wala ding experience yung misis ko kaya yun, nalugi, hindi rin nagtagal. Kaya yun, nung nandito ako, nagtatrabaho ako at ganun yung nangyari, ang hirap mag-move on kasi ang laki ng perang binitawan mo. Tapos ganun lang yung mangyayari. Kaya dito sa Korea, naghanap ulit ako ng pwede kong pagkakitaan. So kaya yun, nasagasaan ko isang beses yung mga nag-ads. Which is ito nga, si Power. Na-encounter ko si Power. Na-power ako dito eh. Kaya nung una talaga, ang alam ko talaga is malaki yung kitan dito kasi nga sikat yung kumpanya. Kaya baliw na baliw talaga ako nung dito. Gusto ko talaga mag-umpisa. Kaya yun. Nag-join ako dito para lang kumita. Dito ako nag-umpisa. Pero ang nangyari kasi nung dito, halos mabaliw na ako kasi madami na akong perang inaano.
nilalabas, wala pa rin. Isang kusik lang nabibenta ko, ilang buwan na ako. Kaya ang nangyari, puro training yung ginagawa ko, tapos from Incheon to Seoul. Pagpunta ko kasi ng Seoul minsan, inaabot ako ng ano doon, inuumaga ako kasi nga yung mga kasamaan ko, hindi naman business talaga, kundi yung inom. Yung ma'am na tinatawag, pagka ano nila, nagmamam. Tapos yung ma'am namin is puro inom ng yung beer dito kasi sa Korea kasi parang number one yung ganun, tapos yung chicken, siyempre, sarap yung manok dito eh. Bawi na lang ako sa manok, kaya inuumaga na ako ng uwi. Yung tipong gusto mo humataw pero yung ano pala is puro ganun. Tapos yung puro recruit yung tinuturo, hindi sila nagtuturo kung paano makapagbenta ng products. Tapos yung na-encounter ko talaga dito is nung una ang daming naniniwala kasi puro sports car yung pinupost ko dati at tsaka puros mga cheque. Kaya nung mapansin ko na sobrang tagal ko nang ginagawa, halos wala nang pumapansin. Kaya ano yung problema? Ganun nang ganun yung nasa isip ko. Kaya yon, naghanap na ako ng sa YouTube talaga. No, tsaka nun, hanggang sa nagsawa na nga ako, kaya yun, naghanap ako ng mga teknik kung paano talaga makapag magkaroon ng resulta kasi ang ginagawa ko dati, ang tinuturo nila dati is yung Kamada. Pamilyar ba kayo sa Kamada? Yan, Kamada. Yan, yung pangangamada. So, yung Kamada dati, halos ako dito eh. Dito ako nabaliw sa Kamada na to. Ang dami kong gastos sa Kamada. Wala, stick. Sabi ng upline ko kasi hindi ko makalimutan yung sabi niya, maghanap ka ng taong sikat. Kumbaga yung madaming followers. Yun yung sabi niya. Tapos anuin mo yung niya, yung turo niya kasi is sagutin mo yung membership niya. Tapos kunin mo yung products. Kasi yun, kilala yun eh. Tuwang-tuwa naman ako. Ngayon, naghanap ako. Yung nahanap ko, kasi babae yun eh. Grabe, ang dami niyang followers. Yung nahanap ko is nasa Taiwan. Friend ko, nasa Taiwan. Taiwan yata o Japan. Basta ganun, nasa nasa abroad siya kasi matagal ko na siyang friend sa FB. Tapos nakita ko, nung sinabi sa akin yun, pwede palang gawing technique yun. Yun yung idea ko. Kaya nung sinagot ko talaga yung membership niya is, yung bronze, para lang may membership siya. Yung niya, kasi mahilig yun sumayaw. Yung pang ganun, yung tarang didistic yata yun, yung ko dati. From Manila to Taiwan, sinagot ko pa yung shipping. Ganyan ako desperado dati. Magkano shipping nun pagka abroad? 2,000. Yun, ginawa ko talaga yun para lang magkaresulta sa negosyo, pero wala pa rin nangyari. Late ko na nung malaman ko sa mga training ni Coach Carl na ganun pala yung diskarte ng iba, naging desperado. Kaya yun, nung mahanap ko si Coach Carl, good thing, nandun si Coach Carl, nakita ko yung walang Pauran bootcamp doon. Kaya nung napanood ko yun, grabe, nabaliw ako doon kasi yung nangyayari sa akin, parang ganun na ganun. Yung pala, late ko lang nalaman na si Coach Carl pala galing na din sa mga ganyang mga kaya ganyang mga business, kaya alam na alam niya. Kaya parang yung nangyayari sa akin, ganun na ganun. So yun. Yun nga. Tapos doon nag-decide na talaga akong mag-join sa Team Genuine kasi nga nakita ko talaga yung training at saka yung hirap na dinanas ko, ganun na ganun. So yun. Nung nag-join ako, ito yung ko kasi unang-una, ako yata yung pinakaunang Team Genuine dito sa Korea eh. Kaya yun. Nung nagka-resulta na ako, yan na yung mga deliveries ko dito nung in-apply ko yung mga natutunan ko kay Coach Carl. Ito na yung mga ko dati. Sa Korea to, after ng work ko to dati, tapos puros delivery yan dati. Tapos ang problema kasi dito, pagka magpapa-deliver ka, yung dito, yung parang sa mga 7-Eleven dito, ikaw yung magta-type. Yun, ang hirap kasi nun, kasi Korean. Sariling pag sariling product mo, ikaw magpa-process, tapos ikaw magpapalak. Kung pupunta ka naman yung para sa mga LBC dito, magpapadala ka, mapapalaban ka, baka malublad ako nun. Ibig sabihin malublad ka, sa salita mo ng Koreano, maubos yung dugo, yung dito. Malulublad ka kasi puros Korean yung kausap mo, ang hirap. Kaya dito na lang ako, nagtitis ako dito kasi mahirap na may matay tayo sa trabaho, padala ng product, tapos low blood ka, yari.
Nung sunod-sunod yung resulta ko dito, yun, si Coach Carl na mismo yung ano, yung nakausap ko kasi sabi niya, mag-apply ka na ng ano ng leadership kasi malaki na din yung ano ko dati dito eh. Wala pang ads to dati kasi nga nag-organic lang ako kasi first ako yung pagkakalam ko ako yung unang ano dito sa Korea noon kaya ganito yung mga deliveries ko. Itong kumuha na to, yung sa picture isang tao lang yan dati. Nakuha niya yung resulta, isang tao lang tapos nakita ng mga kasama niya sa trabaho na pumayat siya. Yung ano dito, yung testimony nito, yung client ko na to nasa page ko eh kaso hindi ko na nalagay dito kaya pati yung mga Koreano nag-order sa kanya kaya yan napakadaming order. So yun, kaya noon nag-apply na ako ng leader. So yun. Pagkatapos noon nung nakapag-apply ako ng leader, ito na nga yung nasabi ko kanina. Ito na yung na-achieve ko nung nag-apply ako bilang leader. Na-promote ako bilang leader. Naipasa ko yung ano yung matas ni Coach Carl tapos yan bigyan ako ng certificate nakapag ano na din ako ng ano 100K club tapos ito na rin nakakapasok na rin ako sa top referrals nakapasok na rin tayo sa top sales. So ito nung nakaraan lang nakapasok tayo sa top sponsor. So yun lang naman. So game na tayo. Mag-uumpisa na tayo sa ating topic ngayon. So to recap, ang nangyari lang, ang mga napag-usapan natin nung nakaraan is recap lang natin yung unang ano natin kay Coach Alfonso is yung fear of living of comfort zone. Tama ba? Na-take note nyo ba nung nakaraan? Tapos, yung kay Coach Lubin naman is fear of judgment. Ito yung kukunin na tayo ni Lord. Yan ba? Oh, hindi pala. Judgment yung ano, yung salita, yung sinasabi. Yun. Tapos ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ito yung fear of success. So, ngayon malalaman natin kung ano tong mga fear of success, yung mga kinakatakutan natin. So, fear of success, ito yung ano, pumipigil sa atin para makuha natin yung anong tawag dito? Hindi ko makita yung screen ko. Ako yung hindi makakita ng screen ko eh. Ulit lang. So, ito yung pumipigil sa atin para tayo maging successful sa ating buhay. So, lahat naman kasi ng tao, kung tatanungin mo kung gusto nilang maging successful, siyempre, ano ba yung sasagot nila? Di ba? Oo. Oo yung sagot. Pagka pinag-uusapan ang successful. So bago tayo magsimula, bago ko breakingin tong topic natin, magbibigay muna ako sa inyo ng kwento. Okay lang ba 'yon? Comment nga kayo diyan ng ano ng sana all. Kung gusto niyo ng kwento, sana all. Sana all. Yan, sana all. Para may iba naman tayo, hindi lang puro one. O, sana all, sana all. Sana alls. Hindi, wala yung spelling, yung ano lang, sana all. Yan. Sarap basahin yung sana all. Oh. Mamaya maging kan. Okay, sige. Okay. Okay, tama na. Okay. Dami na yung sana all. So, merong isang dalawang magkapatid na magbabakasyon. Nagbakasyon ito sa kanilang lolo at lola kasi nga tapos na yung ano nila yung klase. So nangyari to nung wala pang pandemya kasi baka isipin niyo may wala pang pandemya noon. Nangyari. Tapos ngayon itong lalaki na to is mahilig magtirador tapos naiinis siya kasi nga mahina sa tirador. Kumbaga hindi siya sniper. Ang dami niyang tinitira na ang lalapit pero hindi na matamaan, hindi na magamang matamaan. So ngayon, isang araw, meron nakita niya yung mga nagpapakain sila ng pato. Ngayon nakita niya yung pato na pagtripan niya. Sinubukan niyang tirahin kasi nga mahina naman siya sa tirador eh. Ngayon, yung sinubukan niyang tirahin, nagulat siya kasi sapul sa ulo. Tinamaan imbis na titripan niya lang yung pato ng lolo na paborito niya kasi paborito ng si lolo niya eh, si Lolo Damaso. Yun, yung tinira niya pagkatira, sapul. Diyos ko, napaganyan siya. Sana all, napaganon naman siya eh.
Yun, nung tinamaan niya, nakita ng kapatid niya, di niya alam, nandun pala yung kapatid niya sa likod, kaya nilapitan niyo yung kapatid niya. Secret lang natin to, huwag mong sasabihin kay Lolo. Si Lolo basi ngakig daw, mga ganun ba. Lunggo, si Toto. Yun. Pangalala natin Toto, si Toto, si Toto yung nakatama. Tapos ngayon, sabi niya sa kapatid niya, huwag mong sasabihin kay Lolo. Basi mangakig, baka magalit. Yun yung sabi niya. Tapos yun, sabi naman ng kapatid niya, hindi na nagsalita. Ngayon, nilibing nila yung pato. Nilibing nila sa malayo. Tapos noon, bumalik na sila. Tapos, kumain sila. Tapos pagkakain nila, syempre, alam mo na, pagkabata, di ba? Ligpitan time. Yun, nung nagliligpit na sila, sabi ng lola niya, Day, kasi Toto yung isa, tapos Inday yung isa. Day, ipunpunan na tong plato to, basi gano'n yung sabi niya. Lunggo yan pero pag sa Tagalog, sabi niya, ligpitin mo na yung mga plato. Sabi niya, Day, sabi niya. Diba? Sabi naman ni Inday, sabi niya, tinawag niya yung kuya niya, tapos may binulong siya sa kanya. Binulong niya, Hoy, sabi niya, nalala mo ba yung secret natin? Sabi niya. Hindi nakaimik yung kuya niya, kaya yun. Sabi ng lola niya, sabi niya dun sa lola niya, si Toto na lang daw Memos, yung sabi niya, si kuya na lang daw yung magliligpit, kahit wala naman siyang sinabi, kaya yun. Yun, nung narinig ng kuya niya yun, wala naman siyang sinasabi, gulat siya. Pero, nung sinabi niya yung secret natin, yun, liligpit na lang niya. Kaya yun. Siya yung tagaligpit ng plato ngayon, kada kakain sila, hindi na nagsasalita si Inday. Tinitignan niya lang, yun, nagliligpit na agad, parang nininervyos ba? Nininervyos na sa pagkasinabing secret lang, yun, nagiging kabado na, parang ako kanina, yung sobrang nervyos ko kanina, buti na lang, nandyan si Coach Junjun, medyo nawala. Lunggo tayo hindi tayo yun. Kaya yun. Nung sumunod na araw naman, nagyaya yung yung lola niya na, siyempre pagkabakasyon kasi, maglalaba yung lola niya sa ilog. Kailangan sumama na para may makaligo sa ilog at makapag matulungan yung lola niya. Tapos ang sabi naman niya sumama ka sa akin sa ilog, sabi. Silang dalawa. Hindi kasi maraming liligpitin na gamit si Inday. Hindi si Toto na lang daw, si kuya na lang daw yung magliligpit. Yun yung sabi niya. Ngayon naman yung nangyari, wala nang magawa tong kuya niya kasi parang inaano niya siya. Parang hindi siya makapagsalita ng maayos kasi nga dahil sa kasalanan niya. So, ang nangyari, hindi na nakapag-test tong kuya niya kasi nga, paulit-ulit na lang na ganun. Imbis na makapag-enjoy kasi bakasyon, hindi siya nakapag-tiis. So, ang nangyari, lumapit siya sa kay lolo niya. Musta? Yun sabi niya. Yung in-approach niya yung lolo niya. Sabi niya, may kasalanan po ako. Sabi niya, naigo tong pato mo. Tinamaan yung pato mo, sabi niya. Tinamaan ko ng tirador tapos ang nangyari, namatay. Tapos nilibing namin. Natatakot kasi akong sabihin sa'yo, baka magalit ka. Yun yung sabi ng bata. Pero sabi naman ng lolo niya, nandun ako. Nakita ko yung lahat ng nangyari, sabi niya. Inaantay ko lang kung kailan mo sasabihin kasi nga, sabi ko, inaalipin ka na ng kapatid mo. Kaya nagtataka ako kung bakit pumapayag kang magpaalipin. Yun yung sabi niya. Kumbaga, naging preso si Toto. Naging preso sa kanyang takot. So, relate ba kayo? Ganon yung nangyari kay Toto. So, end up, nasana all si Toto kay nalabas niya yung niya, inanain. Yun. End of story. Ganon yung mangyayari sa atin pagka nagpaalipin tayo sa ating takot. So, ngayon, gusto niyo pa ba ng kwento? Hindi, mamaya na sa topic muna tayo. So yun, ang first topic natin ngayong gabi, yung nakakapigil sa atin para maging successful tayo is yung pagiging introvert. So ano tong introvert na to? Sila yung mga taong mahiyain. So pagka introvert ka, ikaw yung taong mahiyain, yung tipong laging nasa sulok, ikaw yung laging nasa sulok. Tapos, sila yung mga taong laging nag-iisa. Mas masaya sila kasi pag nag-iisa kasi doon nila na-express yung feeling nila.
So, lahat ng mga naka-off ng camera dito, sos alam na. Dami introvert. Yun, daming introvert. So, yun. So, isa sa yan, madami naman talaga kasing introvert kasi usually ako talaga introvert din ako. So, dito sa atin, maraming nag-enroll na introvert, di ba? Kasi ako, marami akong naging member talaga na introvert. So, comment nyo nga dyan kung sino yung mga introvert. Comment nyo ng idiwaw. Idiwaw, introvert. Yun, ang galing. Idiwaw, yun. Oh, dami palang introvert. Sos, na idiwaw. Idiwaw, introvert. Sos, paano tayo niyan kung introvert kayo lahat? Buti na lang, may nahiwalay sa ko sa mga members ko na hindi siya introvert. So yun. Based sa experience ko din kasi nung tawag dito nung nag-aaral ako. Isa sa naging experience ko din to kasi tahimik lang din ako nung hindi pa ako napunta sa Team Genuine talaga. Talagang hindi ko alam kung nandito yung isang tropa ko kasi nga yung mga pinagdaanan ko grabe. Yung mga error ko dati, yung mga nagawa ko. So based sa experience ko dati nung nag-aaral pa ako, talagang nasa sulok lang talaga ako, hindi ako umuupo sa harap kasi ang tingin ko sa harapan dati para bang wala akong damit, yung parang walang saplot sa katawan, parang ganoon yung pakiramdam ko na parang hindi ako komportable. Ganoon yung pakiramdam ko dati kaya steady lang ako sa likod. So pag nasa likod ka kasi, alam mo na yung mga katabi mo. Pare-parehas kayo lahat doon na puros mahihayin, puros mahihina. Kumbaga sabi nga ng teacher, yung mga nasa likod, puros mahihina. Kasi taguan kasi sa likod. So may na-experience ako dati na sa topic namin is science. Madali lang yung niya, which is nasa na ako nung first year high school na ako noon. Tapos hindi nila alam yung sagot. Tapos saktong na-study ko na pag-aralan ko, walang nagtataas ng kamay. Tapos ako, siyempre, galing ako sa tapos magtatas ka ng kamay, di para akong, ang sinabi ko sa pinsan ko, kasi yung pinsan ko ang katabi ko, sinabi ko sa kanya yung sagot, tapos nagtaas siya ng kamay, tumama, para siyang tumama sa loto. Kasi walang nakakalam ng sagot. Tapos, pinalakpakan siya. Tapos, pagkatapos nung parang na-bad trip ako, kasi sa akin yung sagot, tapos, na siya yung pinapurihan, parang na-bad trip ako nun. Ang laki ng asar ko sa sarili ko. Uminit yung dugo ko nun kasi nga parang siya, tapos sabi niya siya yung sagot, gumaganyan siya, pero yung parang sumama yung loob ko. Kaninong may kasalanan? 'Di ba? Kung isipin kasalanan ko, 'di ba? Kaya nga minsan yung mga nag dito, yung mga kaya nga naalala ko yung sabi ni Coach RG dati, yung kwento niya dati na iwan ko sa training to kasi maalala ko lang kung nandiyan si Coach RJ. Kasi nasabi niya, hindi naman siya dati siguro, hindi pa siya ganong leader o di kaya hindi introvert or Kasi yung kwento niya is lahat ng mga kakilala nyo, i-approach nyo. Yun sabi niya. Kasi usually yung kakilala natin yan, yung magsisilbi. Yung naikwento ni Coach RJ, kung nandito siya, kasi nakwento niya, yung isang yung isang kakilala niya, naka-close niya mismo, hindi niya na-approach, tapos sumali. Di ba? Ang nangyari, nag-top earner sa ibang team. Hindi wow, laki na sana. Di ba? Sus, Diyos ko Lord, ang laki na sana nun kung baga naging top earner, di ba? Naging top earner siya kung nakapasok siya sa Team Genuine, edi sus, manyos na lana to kung edi yun. Ganun yung mangyayari sa atin pagka, gusto nyo bang mangyari yun, winners? Pagka maunahan kayo ng iba tapos naging top earner sa ibang team? Oh. Comment nyo nga dyan kung gusto nyo. Comment nyo yung Arnold Schwarzenegger, yung complete, yung tawag dito, yung complete spelling kung talagang gusto nyo or ayaw nyo. Arnold Schwarzenegger, yung kompleto. Oh, pass. Oh, ayaw talaga nila. So, daming nag-pass. Diyos ko Lord. Yun. Ganun yung mangyayari. Kaya dapat, pero wag kayong mag-alala kasi mamaya naman ibibigay ko sa inyo yung mga tip.
Ba, ang bilis may nag-Google, oh. Arnold, oh. Arnold Sabala, yung kapitbahay namin to eh. Dito po rin, Jer. Yun. Mamaya, huwag kayong mag-alala kasi sa dulo ng video na to, magbibigay ako ng tip kung paano kayo makakapag-build ng confidence. Kasi usually, pagka-introvert, kulang talaga sa confidence. No? Ganun. Yung ikaw may idea pero iba yung gumawa. Yung tama, yung ikaw yung may idea pero iba yung gumawa. May idea ka na nga kasi hindi mo ginawa. Ikaw yung mali. Kaya yun yung nangyayari minsan. So, yun. So, pangalawa, proceed tayo sa pangalawa. Satisfy ba kayo sa introvert, yung number 1, or kung hindi pa kayo satisfied, di dagdagan natin. Kung satisfy na kayo, mag-comment kayo dyan ng okay. Proceed na tayo sa number 2, wag na kayong mag-comment, winners. Ito yung number 2 natin. Mukhang maraming ngayon, maraming tulog yata ngayon . Mukhang gusto niyo yata yung pampagising. Bibigyan ko kayo ng malupitang kwento mamaya, yung kwento ni Toto, yung aswang sa kapis. So, yun. So, ito, number 2. Yan. Sino yung ganito? Yung procrastination. Ito, malalim to kasi Spanish yung pagkakasabi nito. Procrastination. Wikang Latin to, wikang Latin. So, ano tong procrastination? So, ito yung yung pagpapaliban ng mga gawain. Yan. So, ito, mas marami nito dito sa Team Genuine. So, nalilibang sa mga comfort zone. So, ito, base sa dito, sa procrastination, sino dito sa inyo yung gumawa ng hindi, halimbawa na lang naka-experience yung naka-experience dito nung high school na halimbawa, ma'am, sige magbibigay ako ng report. Ikaw Coach John, sabi niya, gumawa sa buong klase. Gumawa tayo ng report. Ma'am, tapos nagtanong tayo, ma'am, kailan ito ipapasa? Diba? Drawing kayo ng unggoy. Tapos, kailan ipapasa, ma'am? Halimbawa lang drawing kayo ng unggoy. Unggoy na may hawak na carrots. Yun. Tapos, nangyari, tinanong nyo kung kailan, ma'am, kailan ba ito ipapasa? Sa after 2 weeks pa. Yun. Napaganong kagad. 2 weeks pang tagal. Sus. Power. Ngayon, dahil matagal pa, papasok yan sa utak mo. Yung sabi ng isa, sus, gawin mo na para wala ka nang gagawin sa susunod na araw para ayahay ka na pagka Sabi naman ng isa, tagal pa yan. Sus, nanos toto man. Sus, dugay pa na. Mga ganun ba? Sa susunod mo na lang yan gawin kasi tagal pa naman eh. Yan. Doon. Ang tanong, sinong mananig doon pagka ganun yung nangyari? Ang dami. Relate relate. Yung relate pagkati Tagalogs. Pagka Tagalogs, relators. Yung tawards. Yun. Tignan mo, ang dami pala dito. Sus, Diyos ko. Fear of success, yun na yun. Yun. Ang mananalo is yung matagal. Siyempre, pagka ganun na matagal, siyempre, anong gagawin mo? Sinong uunahin mo? Yun. ML. Diba? Gagawin mo muna kasi mag-ML ka. Yan yung pinakamasarap gawin eh. Matulog. Kumain. Yan yung pinakamasarap gawin pagka alam mong may deadline, pagka yung matagal pa. Kaya nga sa school, di ba, pagka sinabing assignment, saan ginagawa yung assignment? Di ba sa paralan din? Kung kailan rush hour na. Ganun ginagawa yung assignment. Ganun din dito pagdating sa Diyos. Yun, nawala na yung kaba ko. Diyos lang, winners. Inom muna ako kasi para akong muna ako. Hindi ako makahinga. Luluwagan ko lang yung bra ko. Yun. So, ngayon. Saan na ba tayo? So, yun. Dun sa dito pala sa procrastination. Dito pala ako sa Korea. Nandito pala ako. Nandiyan kayo. Yun. So, yun. Yun. Ganun yung nangyayari hanggang sa napansin mo yung sinabing deadline ng teacher nyo is
hanggang sa umabot na lang ng 2 weeks, saka mo palang gagawin hanggang sa nakita mo yung sarili mo na nagmamadali na. Hanggang sa hindi mo na nagawa. So, sinong ganon? Naku, pagka ganyan kayo, sus, yan yung kinatatakutan. Kaya nga fear of success kasi yan yung pumipigil sa atin para makuha natin yung goal natin. Halimbawa, paggawa nyo ng ano, yung 100 no's, 100 prospect list. Dito, ang daming nagtatanong, sinabi na nga 2 days. Kailan papasa, coach? Ganito, hindi ako marunong eh, ganito. Ganyan, ganito, ganyan. Kailan ba papasa? Sinabi na nga eh. Di ba? Kung gusto mo, ipasa mo next year. Para next year ka mag-umpisa, di ba? Kung saan mo gusto eh, nasa sayo yun. Kung gusto mo December 31, kung yun yung plano mo sa buhay mo, di ba? Ikaw naman yung gagawin. December 31 ng madaling araw nung 12 ano, para sakto New Year. New Year ka din ano. Hindi wow. Oh, yun. Sabi nga, kaya nga ito yung tatandaan nyo pagka mayroon kayong ganyang attitude, pagka yung ganito yung attitude nyo na anong tawag dito? May procrastination kayong attitude, ito yung lagi nyong tatandaan. Pagka yung ano talaga, yung later means never. Hindi mo talaga yan gagawin kasi subok ko na yan dati pa. So, okay ba tayo dyan? Okay ba tayo dyan? Pagka ano, alam nyo na yung kung ano yung attitude nyo pagdating sa ano sa fear of success kung saang level kayo. So, meron pa tayong natitirang ano, tawag dito, 3 topics pa. So, matagal pa to, mga ano pa to, 59 seconds. So, ikatlo, proceed na tayo sa number 3. Yun. Ito yung paborito ko. Yan. Sos, sino yung takot sa responsibilidad? Sos, Diyos ko Lord. Fear of responsibility. Kulang ang kaalaman sa mga gawain. Kulang ang tiwala sa sarili. Ito yon yung fear of responsibility. So take note nyo to kasi may bibitawan akong matindi dito na ano, dito nalalabas yung ano, yung kwento ng aswang sa kapis. Handa na ba kayo? Comment nga kayo dyan ng hip hip hooray. So ito. Fear of responsibility. Ito na yung ano, yung kulang nga sa gawain. So ano, ganito ganito winners kasi base sa experience ko. Ito yung ano natin, yung nakasanayan natin gawin is yung komportable tayo. Okay? Ulitin ko Yung ano, ulitin ko yung fear of responsibility, kaya tayo natatakot is dahil sa nakasanayan nating ginagawa. Tapos yung pupunta tayo sa hindi tayo alam gawin, kumbaga kung hindi tayo aware. Kaya doon tayo natatakot, which is yung alam mong gawin tapos mapupunta ka sa hindi mo alam gawin. Kaya minsan natatakot yung tao. So ito na rin, kukwento ko base sa experience ko kasi nga nakwento ko kanina, isa akong kusinero. Kasi nag-umpisa ako bilang dishwasher. Naging boy din ako. Ang dami kong pinagdaanan. Pagdating sa kusina kasi, naging expert na ako dyan pagdating sa paghihiwa or ano. So, kung sa hiwan lang, mabilis ako maghiwa. Nagmamayabang ako, oo. Kasi, joke lang. Ganun. Mabilis ako maghiwa. Yun yung komportable ako. Nandun yung confident ko pagka yung paghiwa, magluto. Kasi usually, nung naging cook na ako, nagluluto ako as yung specialty ng Lukban Quezon. So pagkadating sa putahe, mahina ako doon. Nagluluto ako pero hindi yung confident ko hindi kagaya ng sa mga pansit kasi yan yung naging specialty ko dati nung nagtatrabaho ako sa Makati. So yun. Yan yung naging specialty ko. Tapos nung lumipat ako kasi yun yung nung cook ako kasi nung naging kusinero ako, naka-focus lang ako sa cooking lang ako. Nung sa restaurant na ako. Tapos nung napunta ako sa fine dining which is yung Bacolod Chicken Inasal, yung unang yung unang role ko doon is kusinero din. Yun, kusinero. Tapos nakita ng pinaka head cook doon kung paano ako gumalaw, alam mo yung tawag dito, yung pag maghihiwa ka is hindi niya kayang gawin, which is nagagawa ko kasi kung ikukumpara yung experience ko sa kanya, mas matagal yung experience ko kasi yung from 2000 matagal ako naging ng kusina, hindi pa ako kusinero dati. Gamay ko lahat sa kusina, pero yun nga,
napunta ako sa ibang company kaya kailangan kong matutunan kung ano yung basic nila doon. So yun yung ganun yung nangyari. Kaya yung peer ko dati, wala akong peer. Hindi ako takot sa responsibilidad kasi yung in-applyan ko is kusinero. Ganun yung naging role ko doon, kusinero. Nung una naging kusinero ako. Pero dumating yung time. Sinabi ng ano ko kasi usually naman rotation pala doon. Eh isang buwan akong nagkukusinero, di mo na kailangan maging kusinero, dito ka naman. Inassign ngayon ako. So yung confident ko, nagkaroon ng takot. Nagigets yung winners. Nagkaroon ako ng takot kasi hindi ako aware gawin yung tinuturo sa akin ng tawag dito, yung ipapagawa sa akin ng supervisor ko. Gets you winners, from aware ka to hindi ka aware. Ganito yung core of responsibility. Kaya yung responsibilidad ko dati nagkaroon ng konting takot kasi hindi ako aware na gawin. Sino dito yung mga winners, yung may mga waiter ba dito? Comment nga kayo dyan kung may mga waiter dito o di kaya barista, about related sa mga restaurant. Sumuko, nakakabilib naman. Dati po coach waiter. Ito waiter. Ito si Ronnie Velasco. Ito kasi, usually, yung mga waiter namin dati, hindi pwedeng ma-delay. Ngayon, from cook, ako kasi from cook, inassign ako ng supervisor ko to food prep. Naging food prep ako. Yung food prep, ito na yung parang driver sa kusina. Ito yung tatanggap ka ng mga OS. Yung OS, ibig sabihin yung order slip. Yan yung OS. Pagka sa waiter, OS yung code nila dyan. Ito na yung OS. Pagpasok ng OS, ako yung magre-receive. Which is, never ko pang nagagawa sa buong buhay ko kundi yung magluto. Kaya grabe yung nervous ko kasi hindi ako aware gawin. So, sabi ko, base, matabo ni Sakon, pagkatapos parang grabe yung nervous ko talaga nung kasi nga, nakita ko kung paano kung paano magtawag kasi usually pagka sa 11 AM to 1 PM, grabe yung tao. Nakita ko talaga yung food prep namin dati, hindi tumitigil yung order. Ngayon, pag nagkamali ka ng labas ng OS, anong tawag dito, yung OS, yung order slip, sinong pagagalitan? Pagagalitan ng customer yung waiter. Tapos, sinong magagalit sa'yo na naglabas? Waiter. Pagagalitan ka ng manager, supervisor. Ganun yung thinking ko dati, kaya nininervyos ako. Sobrang ako yun nga, uulitin ko. Kasi nga, hindi tayo aware. Uulitin ko, hindi tayo aware sa responsibility na yun. Kaya kung babalik na rin kaya yung nangyari noon, nung inassign ako doon, grabe yung ko talaga, kaba ko, sir, baka hindi ko po kaya, sir, kasi pwede bang ganito na lang. Nagbabalak pa ako mag-absent noon kasi nga, grabe talaga yung nervyos ko. Pero naalala ko, bago ako umuwi, sabi ng sir ko, di, wag kang matakot kasi nandito naman ako. Yun yung sabi niya. Tutulungan kita, dalawa tayo dito, magdadrive. Parang driver, yun yung pinaka-driver ng kitchen. Siya yung magtatawag, kumbaga, ikaw yung driver doon, kumbaga, ito may dumating na order si waiter, binigay yung order slip, o ito isang crispy pata, yun lang yung lulutuin. Tapos isang chop suey, yun lang yung lulutuin. Isang manok paa, kasi Bacolod Inasal. Saka paada, order, yun. Isang KBL, yung mga menu, KBL. Saka KBL da, pagwa. Yung ganun. Yun, pagkatapos doon, yun na yung naging naging rotation ko. Naging rotation ko na. So after noon, pagkatapos nung yung labanan kasi sa kusina, grabe yung mga order eh. Doon pa lang ako na nahimasmasan nung pagkatapos na kasi may nailabas akong mali. May naipalabas talaga akong mali. Tapos pinagpipilitan ko pa, tama na. Sabi ko, tama na. Kasi nga, ako nararatel ako kasi sobrang dami ng order. Tama yan, sige bigay mo. Yun yung pinipilit ko. Sabi ng hindi nga eh. Sabi niya. Nagpa-follow up na nga yung customer, follow up na doon, ganito, nagagalit na sila. Nagpa-follow up na nga. Mali pala yung nalabas ko, kaya yun. After noon, sinaban ako ng manager ko, dalawa na kami, kaya yun. Nung natapos yung yung araw na yun, saka para akong nabunutan ng tinik, grabe yung experience ko na yun. Ganun pala, pag may ka ng fear of responsibility. So nagigets nyo ba, winners, kung paano nag-work itong
fear of responsibility. Ganun yun. Ganun kasi from aware ka nga to hindi ka aware. Kaya tayo nagkakaroon ng fear of responsibility. So ito na yung kwento. So hindi ko alam kung masisiyahan ba kayo dito or ano masisira yung karir nyo or kung ano. So ito yung kwento ni ni Toto. Tung si Toto, mayroong may kukwento ba ako or comment nga ulit kayo diyan ng sana all ulit. Yan, sana all ulit yan. Mas masarap basahin yung sana all eh. Yan, dami Sus naman, Diyos ko, daming excited. Mukhang mananawa kayo sa nito, sa kwento. So mag-aano pa lang naman mag-alas na dito. Meron pa tayong kalating oras. Sana all. Kasi malapit nang matapos to para kill the time. Yeah, joke lang. Sana all ligtas. O yun. Ngayon si Toto pumunta sa bayan. Tapos may nakita, hindi ko alam kung first time ito marinig or kwentong to kababalaghan. Sa mga Ilonggo diyan manyos na mga lana kay lupad Sus. Yun. Nangyari si Toto, ngayon namasyal si Toto sa bayan. Tapos nangyari, may nakita siyang magandang babae. Sus, napakaganda nito. Ganda kasi mga talaga Ilongga ang gaganda eh. Tapos tinanong ni Toto kung anong pangalan niya. Inday lang naman pangalan ng Ilongga eh. Inday. Kasi Inday, taga saan ka? Taga din ka, sabi niya kasi Ilonggo. Dito taga doon daw sa isang burol. Sa burol medyo pa, kung sa Ilocano naman kasi sa Laod, sa Daya. Laod, Daya, Bagatan, Amyanan, yan yung sa Ilocano. Sa Ilonggo, Idiwaw, hindi ko alam. Yun. Ganun. Sabi niya, pwede ba akong mamasyal sa inyo kasi ito. Kung okay sa'yo pumunta doon kasi yung bahay namin nandun pa sa likod ng bundok, sabi niya. Ngayon, siyempre walang problema, sabi niya. Walang problema dyan. Willing siyang mamasyal. From bayan papunta sa bahay nila. So, ang lalakarin niya is mahigit na isang oras yung lalakarin nitong si Toto. Ngayon, kinagabihan, inumpisan niya na. Nanligaw siya, pumunta siya, lumakad talaga siya, ang layo. So, naman, basta ka Ilonggo, isog na. Isog sa mga soma. Yan. Yun, namasyal talaga sa pinunta niya. Nung pagkatapos niyang mapuntahan ito, doon, siyempre, nakapag-usap-usap siya. Ganda mo pala talaga pagka malapitan. So, gandang-ganda kasi itong babae na to, napakaganda talaga para siyang si sa maganda, para siyang si Snow White. Kumbaga sa natin, version is Snow White, yun yung pinakaputi. Sabi niya, ang ganda mo talaga. Alam mo ba, ang goal ko, papasagot kita. Yun. Bumanat pa siya eh. You are the apple of my eye. Yung paganyan-ganyan pa si Toto. Alam mo naman bulero yung may Ilonggo eh. So, ito namang si babae, hindi kinikilig. Hindi siya kinikilig. Alam mo yung ko, sabi niya, alam mo yung mga standard ko, kung umabot ka sa 1 year na panliligaw sa akin, kung kaya mo hanggang 1 year, hanggang 1 to 2 years na panliligaw, sasagutin kita. Sabi niya. Sus! Sabi niya. Mo lang na, sabi niya. Ang problema yan, sabi niya, yun lang pala sabi niya. So ganun paulit-ulit siya naglalakad ng gabi para lang mapasagot kasi yung goal niya, yun yung responsibility niya bilang responsibility niya bilang manliligaw. Siyempre, sino naman dito lalaki ka tapos, di ba? Aswang Guro Sinday Coach Hay. Aswang Ilonggo siyempre, pa? So, man. Ngayon, nangyari doon, nung 3 months, after 3 months siya, mayroong isang gabi. Yan Isang gabi, inaabot siya ng alas 12 ng gabi. Sabi ng babae sa kanya, huwag ka nang umuwi. Dito ka na lang muna matulog kasi delikado dyan pag ganitong oras na. So, tandaan nyo, after 3 months na pabalik-balik siya doon, siyempre nga, desperado talaga siyang makuha yung goal niya, which is yung mapasagot si babae. So, yun. Yun, pagkatapos nun, siyempre lalaki, ikaw ba gaganunin? Mapride yung lalaki, pagkasabing wag ka nang tumuloy kasi
Delikado pagkagabi kasi alam mo diyan sa may puno yan na malaki, may nagpapakita kasi diyan na malaking aso. Minsan, sabi niya, ganitong oras, 12:00, pulang-pula yung mata. Yun lang pala, sus. Sabi, yun lang pala, sabi, Ilonggo to. Sus, ano ka ba? Ganun yung sabi niya. Yabang ni Toto. So ngayon, hindi nagpapigil tong lalaki na to. So, umuwi siya. Umuwi talaga siya. So ngayon, nung makarating na siya doon sa sinasabi ng babae, may nakita talaga siya, kulay itim. Aso yun pero ang laking aso, hindi normal na aso. Sabi niya, ari na, sabi niya. Sabi niya, ito na yata yung sinasabi na noon, Inday. Kaya noon, nung pagkano niya, hindi siya natatakot. Pero nung nagkasalubong na sila, medyo malapit na siya, ano pala, pula yung mata, doon siya natakot, pula yung mata. Tapos, pagtingin niya sa taas, may tumatawang kapre. Alam mo yung nakasigarilyo yung kapre, gumagano, may kapre pala sa taas. Grabe na yung nervyos niya. Hindi niya na alam yung gagawin niya. So ngayon, ang nangyari, kasi nandyan yung aso, lumalapit na sa kanya, papunta na sa kanya, umakyat ngayon siya ng puno para hindi siya makagat ng aso na malaki na yun. Tapos, ang nangyari, excuse lang muna, ubusan ako ng gasolina eh. Tapos, ang nangyari, umakyat din yung aso. Sus naman, Diyos ko, sana all, sabi ng lalaki, umakyat din. Sus. Ngayon, yung direksyon niya, papunta dun sa isang malaking sanga. Ngayon, malapit na yung aso. Ngayon, umakyat siya ng umakyat, tapos napunta siya sa isang sanga. Tapos patras siya ng patras. Hindi niya namalayan, yung inatrasan niya pala, nandun naghihantay yung kapre dun sa sanga na pinunta niya. Ganun, tumatawa yung kapre. Grabe yung tawa ng kapre, naninigarilyo pa. Tapos yung aso naman, lumalapit na sa kanya kasi marunong pala umakyat yung aso dun sa baryo nila, umakyat. Sus, Diyos ko, sabi niya. Grabe yung takot niya, ni Toto. Ngayon, para hindi makalapit yung sa kanya, umatras siya ng umatras hanggang sa hindi niya namalayan. Isang na lang, maabot na siya ng kapre, gumanyan na siya. May sanga din kasi dito, kaya medyo nahaharang. May isang sanga din dito sa sa kaliwa niya para maabot niya yung si Toto. Grabe yung Toto, talagang stress na hindi niya alam yung gagawin niya. Tapos, ang nangyari, niyugyug niya para anong tawag dito, yung aso. Grabe yung yugyug niya, tapos nervous siya, sigaw siya ng sigaw, sana all! Sumisigaw siya. Grabe yung sigaw niya. Tapos, grabe yung takot niya, tapos pagtingin niya, nandun na yung kapre, nandun na sa likod niya, maabot na siya. Grabe pa rin yung yugyug niya. Tapos, yung kapre tumingin sa kanya, gumanon lang. Tapos, humawak naman yung kapre. Sabi ng kapre doon sa may sanga, kasi nga, para siya. Sabi ng kapre, tama na, huwag mo nang yugyugin kasi mabigat ako, baka mabali yung sanga. Ganon. Natakot yung kapre sa kanya kasi nga, yugyug siya ng yugyug. Diba? Nakuha yung kwento. Grabe yung takot ng kapre kasi nga, yugyug siya ng yugyug, yung kapre, malaking tao yun. Diba? Ang bigat ng kapre. So, ang nangyari doon, no choice yung kapre kasi nga, ang lakas ng yugyug, tapos siya mabigat. Tumalon yung kapre. Natakot yung kapre. Tapos, ang nangyari doon, sumunod na araw, nung nakauwi na si Toto, patay na din yung karir niya. Hindi na siya bumalik dahil doon sa nangyari. So, ganun lang. Yun lang yun. Takot yung kapre. Yun lang naman, wala namang ibang doon. So, moral lesson doon, pagka may inaabot tayong goal, ganun ang ganun. Meron tayong sari-sariling dito. Mayroon tayong sari-sari, kanya-kanyang takot sa puso natin, may sari-sari tayong kapre. So yun, nabitin sila, daming pagka sa susunod meron pa nito. So sunod na tayo, next na tayo. Ito yung next na natin. So ito, marami din dito suki. Listening to what others are saying. Ito yung naniniwala, hinahayaan nila yung ibang tao yung magdesisyon sa kanilang mga buhay. Ito yung mga takot silang magkamali, kaya gusto nila yung desisyon ng ibang tao yung masusunod sa buhay nila. So, yun. Yung sasabihin nilang nila sa'yo na, oy, wag ka nang sumali dyan. Scam yan.
Ikaw naman, siyempre, ano pa bang sasabihin mo? Oo nga, scam. Ang dami kong ding nababalita na ganito, scam. Gano'n. Tapos sasabihin ng iba, "Hoy, wala pang yumayaman diyan. Huwag kang ambisyoso. Nagmamadali kang yumaman eh." Oh, 'di ba? Hinahayaan mo na yung ibang tao yung magdesisyon sa pangarap mo. Parang binibigay mo na yung pangarap mo sa kanila. So, kagaya ano ng tawag dito, yung hirap na hirap ka na sa buhay, 'di ba? Yung ang nangyayari is halimbawa, nangyayari yung gusto mo ano, may halimbawa napanood mo yung ano ni Team Genuine, napanood mo yung video presentation niya. Nandun, pogi ni Coach Carl, gusto kong sumali, bakla pala eh, no? Gano'n, gusto kong sumali kasi nga ang ganda ng ano, Complan, ganito, ganyan. Tapos kwinento mo sa kaibigan mo, tinawanan ka lang, "Sus, kang maniwala diyan, wala yan, scam yan." Ikaw naman naniwala. Tapos pagdating ng sahuran, kulang yung sahod mo, magrereklamo ka. "Sus, ganito na lang nangyayari sa akin." Pero nakikinig ka sa kanila, ayaw mong gumawa ng paraan, eh. Pupunta ka sa mall, papabili yung anak mo ng ano, papabili yung anak mo ng anong tawag nito, ng chocolate. Pero ikaw naman, dahil sa naniwala ka sa kaibigan mo, hindi ka nag-join sa Team Genuine, kulang yung pera mo. Imbis na may pambili ka, sabi mo, "Papa, pabili nga akong chocolate, Toblerone." Ba, magkano ba yan? Ito, 350. Ha, wag yan anak kasi masisira ngipin mo dyan. Hindi yan, lalanggamin ka dyan pag matutulog ka. Hindi pwede yan. Ito lang, o, snowbear. Oh, di ba? Kasi nga hindi mo kayang bilhin. Imbis na mayroon ka ng financial freedom, makukuha mo na yung ano mo, yung pangarap mo, eh nakinig ka sa kanila eh. Diyos ko, nakinig ka sa ibang tao. Kung nakinig ka sa sarili mo, edi kumikita ka na ngayon, o di may pambili ka na, edi wow. Di ba? Ganun yung mangyayari pagka hinayaan natin. Kaya nga naalala ko yung si ano, naalala ko yung ano ni Henry C. Di ba? Sino nakakakilala dito kay Tito? Tito Henry. Ba, Henry. Henry C. Kilala niyo ba si Henry C? Yung may-ari ng kalubihan dun sa amin, dun Niyugan dun sa amin. Yun, dami nakakilala eh, si Henry C. Yun, yung si Henry C, siya yung may-ari ng kalubihan sa amin. So, yun. Alam niyo ba, yung si Henry C, is pinigilan din yan dati. Mabuti nga, hindi siya naniwala. Pero ang pumigil ang nagsabi sa kanya, sarili niyang papa mismo. Kasi nga inabot sila ng World War II dito sa Pilipinas. Tapos ang nangyari, nasunog yung tindahan nila. Kaya sobrang nadismaya yung tatay niya, nawalan na ng pag-asa. Kaya sabi niya, "Henry, uwi na tayo sa China. Wala nang mangyayari sa buhay natin dito. Wala na tayong kabuhayan." Pero ang ginawa ni Henry C, hindi siya nakinig sa papa niya. Bagkus, siyempre 12 years old siya noon. Sino bang magkakaroon ng tapang 12 years old magpapaiwan sa Pilipinas, di ba? Nagpaiwan siya sa tito niya, kaya yung nangyari, hindi niya pinakinggan yung papa niya. So imagine niyo yan, kung nakinig lang sa papa niya at bumalik ng China, di meron kayang ano ngayon, SM, di ba? Wala. So, yun, kasi ganito yan. Pagka pinakinggan mo yung ibang tao, sila na yung magdadrive sa buhay mo, di ba? Ganun yun, kaya wag tayong makinig sa sabi ng iba. Then another, ito yung ano, kung familiar kayo dito, we don't like their sound and sound the guitar music is on the way out. Is on the way out. Ito yung pagkakasabi. So imagine niyo to, yung sinabi nila to. Ito yung sinabi nila sa bandang to, tapos 200 recording companies ang nag-deny sa kanila. So, grabe yung pinagdaanan nila. So, sabi nila, laos na yung gitara, hindi na kayo sisikat. Yun yung sabi nila. So, kung nakinig sila sa mga sinabing yon ng mga recording companies na yon, sa tingin nyo, nagtagumpay sila? Sino sila? Sila lang naman yung The Beatles. So, imagine niyo kung gaano kasikat yung Beatles. Kung nakinig sila sa sinabi nila na ganito, nalaos na yung gitara, hindi na kayo sisikat. Sa tingin niyo nakilala sila? Di ba hindi?
So another, ito yung isa pang example na hindi nakinig. Na hindi nakinig sa anumang sinasabi nila. The horse is here to stay, but the automobile is only a novelty upon. Sinong ano nito, may sabi nito. So, sinong nakakilala kay Henry Ford? Hindi si hindi si Sanderford Henry Ford. Sanderford, ano yun eh? Loadin nyo yata yun eh. Sino nakakilala kay Henry Ford? Comment nga kayo dyan, pinsan ko. Ang dami pa ng founder ng Ford. Kumpare ko yun. So yun, may-ari ng Honda. So yun. Ito yung sabi kay Henry Ford dati. So imagine niyo yan. So ibig sabihin, hindi mapapalitan yung kabayo sa kung ano man yung naimbento ni Henry Ford. Kasi nga nung una anong tawag dito? Naghanap siya ng pwedeng mag-invest sa sa ginagawa niyang kotse. Pero walang naniwala sa kanya. Ito yung sabi nila, ang hindi mapapalitan ng kabayo. So, ng automobile. Yun yung sabi niya nung gusto niya sinuggest niya ito sa sa isang bank, which is yung Michigan Savings Bank, pero hindi siya pinaniwalaan. Ito yung ito yung sabi nila. So, imagine niyo kung naniwala si Henry Ford doon. Anong sense ng EDSA natin yun? Hindi puro kalesa. Wala sana tayong kotse. Imagine niyo kung puro kalesa, di ba? So, yun. So, clear ba tayo doon? Sa number number 4. So, ito na yung pinaka-last topic natin ngayon. Yan. You think you didn't deserve to be successful. Ito na yung pinaka-last topic natin. Ito naman yung kinukumpara yung sarili sa iba. Magaling kasi siya, di ba? Mayaman kasi sila, pinanganak kasi akong mahirap, di ba? Ito yung iniisip mo na hindi mo kayang gawin, di ba? Minsan kasi, ang iniisip kasi natin na success, ang nasa isip natin yung success natin is malayo sa kakayahan natin. Nagigets you, winners? Yung kakayahan natin ay malayo sa success na gusto natin. So, ito, ganito halimbawa. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, gusto mong maabot na sahod is yung halimbawa, yung sahod ng mga halimbawa si Coach Carl o di kaya si Coach Carl na lang kasi lagi nang sinasahod niya. Halimbawa, 100K. 100K per month. Tapos, malaman mo, kailangan mo palang trumabaho ng ganitong oras pagka full-time ka, kailangan mong mag-invite ng ganitong tao, makapag-sponsor ng 2,000 sa ilang taon. Ngayon, kukumpara mo yung sarili mo, hindi ko pala kaya yan kasi ang dami. Buti si Coach Carl ganito, magaling. Si Coach Carl kasi nagtitraining na eh. Buti si Coach Carl, may kilala na siya. Ako hindi pa. Hindi ko yan kaya. Ganun pa lang. Doon pa lang sablay na. Diba? Paano kung isipin mo naman na paano kung isipin mo na paano kung yumaman ako? Paano kung maging kasing yaman ko si Coach Carl? Di ba? Kaya madaming tamad kasi minsan eh. Yung mga Pinoy kasi mahilig sa ang gusto kasi ng Pinoy minsan is alam mo na yung mag-i-invest lang, di ba? Yung mag-i-invest lang tapos wala kang gagawin. Yun yung gustong-gusto ng mga Pinoy. Kaya ang daming na-scam eh, di ba? Dati muntikan na din ako niyan kasi nga ang isip ko din dati, buti nga nandun na yung lifestyle dati na training ni Coach Carl na pagka wala kang gagawin, kikita ka na, wag ka nang maniwala dyan kasi scam talaga yan. Yun yung pagkakasabi ni Coach Carl kaya iniwasan ko yun. Nag-trending yun dati, ang daming naloko, ang daming na-scam kasi nga naniniwala sila sa scam. Alam mo yon yung pastor daw yung may-ari, ganyan. Paano ka lulukuin pagka pastor, di ba? Yun, hinahabol nila, hindi na nila mahabol yung pera. Kasi nga, daming na-scam. Alam nyo ba, hindi ko pwedeng sabihin kung gusto nyo sabihin na sino mga nakapag-invest doon. Daming nag-invest doon dati, muntikan na din ako doon.
Hindi sila naniniwala na scam yung mga ganun. So, pagkatagal-tagal, yun, na-scam sila. Ayun, hindi na nila mahabol kung ano yung ano niya. Invest eh. Kaya ganun, pagka nangyayari, minsan nga ito, yung may isang member pa ako nito, nagulat ako kasi break time ko, may nag-chat sa may message sa ko sa page ko. Tapos nagulat ako kasi yung sinend niya sa akin, bayad na, hindi ko pa nakakausap, nakapag-payment na agad. Sus, grabe naman to. Sabi ko, hindi ko pa na-handle yung objection niya. Tapos ang gusto niya, kumita kaagad. Gusto niya kumita. Sir, sabi niya, ikaw na bahala sa akin, sir ha. Ito yung bayad ko, nakapagbayad na ako. Ano yung gagawin ko? Ganun, parang desperado na siya kumita kaagad. Kumbaga parang bula-bula na yung bibig niya. Kumbaga, ikaw na bahala sa akin, sir. Yung gumaganon siya. Ramdam ko yung ano niya, ramdam ko yung yung ano niya dati, yung gigil niya dati na kumita kasi security guard siya. Ngayon, sabi ko, okay bro, ganito send mo sa sa Team Genuine Support. Ngayon, sinend niya ng sinend. Tapos, ano yung susunod na gagawin, sir? Ang dami niyang tinatanong. Tapos sinasagot ko. Tapos, panoorin mo lang yung mga video diyan. Sundan mo lang. Yun yung sabi ko sa kanya. Tapos, ang sumunod na nakita niya, tumambad sa kanya yung 100 prospect list. Paktay na, sabi niya. Sabi niya, sir, ano to? Paano gagawin ito? Sabi niya, kailangan daw lang ipasa ng busy ako lagi. Sabi, sundin mo lang yan, bro, kasi yan yung pinapagawa ng Team Genuine. Yan yung process namin. Sir, hindi ko kaya yan, kasi busy ako. Ang dami ng reklamo nung nakita niya yung tawag dito, yung 100 prospect list. Sir, magkukwit na lang ako. Hindi ko kayang gawin yan. Ganun pa lang, 2 days pa lang niya. Hindi pa niya nare-receive yung product niya, magkukwit na siya. Kasi iniisip niya na. Kaya nga totoo yung sabi ni Coach Carl, kasi sabi ni Coach Carl dati dun sa video na napanood ko sa kanya, pag mabilis yan mawala, pag mabilis, pagka nag-pay in agad yan, mabilis din mawawala. Kaya doon ako naniwala kay Coach Carl, grabe naman to. Sabi, nagbayad agad, hindi pa dumating yung product niya, nag-quit na. Security guard pa naman yun. Gusto ko siyang i-motivate dati. Sabi ko, ang gusto kong sabihin sa kanya dati is di ba security guard ka? Sabi ko sa kanya. Di ba security guard ka, bro? Sabi, oo, sabi, bago ka ba pumasok ng security guard, ano yung pinagdaanan mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, training, ganito, ganyan. Sabi niya, ganon din dito. Sabi ko, sundin mo lang yan kasi nga, yung pinapagawa sa'yo, para sa'yo yan, hindi para sa amin. Yun yung sabi niya. Hindi ko kaya kasi 2 days lang yung sinasabi. Hindi ko kaya, busy ako. Sabi niya. Ang dami niyang reklamo. Parang gusto kong sabihin, gusto mo pakulam kita. Oh, saan lang. Yun, parang doon, yun, hindi na talaga siya bumalik, hindi na siya nagparamdam mula noon. Kaya nga totoo yung sabi ni Coach Carl, parang gusto ko nga dati, pagka yung may magbayad, pagka yung may gusto mag-pay, parang ayaw ko ayaw ko na talaga kasi nga parang na-trauma ako sa ganun. Hindi ako sanay na ganun kasi sa mga members ko talaga, hindi sila ganun. Kasi ginaguide ko sila. So ganun, pagka ganun tayo mag-isip, pagka hindi natin binago yung mindset natin na ganun, yung iniisip natin is yung kagaya ng iba, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Kasi nga may nakita sa video, ang daming kumita. Kaya yun yung pinupoint niya, ang daming kumita, gusto ganun din yung kitain niya. Diyos ko, sabi. Hindi ka pa nga nakakapag-umpisa, gusto mo kumita ka na agad. Hindi magbenta ka ng shabu para mabilisan, para one time, big time. Pumunta ka kay Kuya Will. Di ba? Sus. Sino nakaka-relate diyan sa mga may member na ganun? Comment nga kayo diyan. For sure sa mga leaders natin, ang daming mga experience na ganun. Puro tawa yun nandito. Tukhang na agad. So yun. So clear na tayo dun. So ngayon, ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Ito yung isang sabi sabi ni Henry Ford, yung founder. Whether you think you can, you're right, sabi niya. Whenever you think you can or you can, you're right. So malalim din to. Spanish na naman to. Nahirapan ako pagka ganito eh. So ibig niyang sabihin dito, pagka iniisip mo na kaya mo, o hindi mo kaya, tama ka. Yun yung pagkakasabi niya dito. Kaya kung iniisip mo na hindi mo kaya, tama ka. Kung isipin mo kaya mo,
edi mas lalong may tama ka. Di ba? Tama eh, di ba? So ngayon, dadako na tayo kung paano tayo mag-build ng confidence. So, ito, i-technique nyo to winners para at least ma-remind kayo pagka gagawin nyo to, ma-remind kayo. So, ito yung ano nyo. Para makapag-build kayo ng confidence, kailangan nyo lagi is yung smile. Yung lagi kayong naka-smile. Dito kasi nabibuild yung confidence natin. Pag lagi kang naka-smile kahit sa school, di ba? Pag lagi kang naka-smile, siyempre, kailangan, pagka naka-smile ka, di ba ini-smile lang ka din ng ibang tao? Di ba? Relate nyo yun. Kahit na hindi mo kakilala minsan, pagka tumango ka o nag-smile ka, nandyan din yung ano. Tapos, pangalawa, eye contact. Diyan nakukuha yung build confidence. Pagka pumiyok ka, sa kanya ka. O, di ba? Yun. Tapos, to celebrate your wins. Yan. Celebrate mo yung mga ano mo. Yung mga wins, yung mga achievements mo. Di ba? Nakapag-DR ka. O, tumagay ka. Tuba. Yan. Joke lang ha. Accept your compliments. Yan. Greetings. Lagi to greetings kahit dito sa Korea. Yung kasi yung ganyan lagi pagka umaga, araw-araw na lang. Yan. Mabibuild yung confidence mo pagka lagi yung ganito yung mga ginagawa mo. Sit in front. Ito yung kanina sa mga sa mga introvert. Dito napakalakas ng hatak nito sa confidence pag lagi kang nasa harap. Okay? Tapos, come early. Pag ito yung ginawa mo, come early ka, pag come early ka lagi, dito mabibuild yung confidence mo kasi kontrolado mo yung oras mo kung anong oras ka dumadating. Kontrolado mo yung oras mo. So, yun. Ito yung isa, don't be afraid to ask question. So, ito yung pinaka-importante, kailangan napaka-importante yung pagtatanong. Pagka lagi ka kasing nagtatanong, lagi kang nagkakaroon ng spotlight. Then, surround yourself with the positive people. Yung pareho kayong may same goal at ambition. So, kagaya nito, nung napunta ako sa Team Genuine, ito yung ano ko. Lagi akong nakikipag-connect kila Coach Junjun kasi same kami ng goal. So, gusto niya makakuha ng diamond, hindi diamond, gold. So, yun. Kaya ito yung isang kasabihan na we have met the enemy and he is us. Ito yung pinakatotoo talaga. Yung pinakakalaban talaga natin is yung sarili natin. No? So, ito na yung pagtatapos natin, winners. So, bago tayo magtapos, bibigyan ko kayo ng isang verse, Bible verse. Okay? Na pwede nyong may apply. Hindi man related to sa natin, sa topic natin, pero malaking bagay ito kasi ano kayo dito, matitrigger kayo dito. So sabi dito sa ikalawang taga Thessalonians 3 verse 6 to 10. Ito yung sinasabi. I-take note nyo to kasi kasalanan talaga to pagka naging tamad kayo. Kaya huwag tatamad-tamad kasi sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong tamad. Mga kapatid, sabi niya dito, pagkasano sa verse, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga tinuturo namin sa inyo. So ito, alam naman namin ninyo na dapat ninyong tularan na aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Yun sabi niya. 8. Kami nakikikain kanino man nang walang bayad. Nagtrabaho kami araw at gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang tayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Then, nung kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo. Huwag ninyo pakainin ang ayaw magtrabaho. So yun yung verse na iiwanan ko ngayon sa inyo. Kaya kung iisipin natin, kailangan natin talaga trumabaho. Kasi hindi naman para sa iba yung trabaho natin, kundi para sa sarili natin mismo. So yun. Hanggang doon na lang, winners. So I hope na may natutunan kayo ngayong gabi sa mga pinagsasabi ko.
So, anong oras na ba? So yun na din. Wala ng ano kasi mag-ano na magpi-picture taking na lang din siguro tayo. May mga natutunan ba winners? Pa-comment nga kayo diyan ng mawar lang, mawar.